Welcome once again dito sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin yung pros and cons of dual citizenship. So, may mga Pilipino na nag-message sa akin at nag-i-inquire, pwede mo bang i-content yung pagkakaroon ng dual citizenship? Actually, magandang idea ang dual citizenship, pero hindi lahat ng Pilipino ay nag-a-apply ng dual citizenship. So, titingnan natin yung mga pros and cons ng pagkakaroon nito. Kasi kung sakaling dumating man kayo sa punto na naturalized US citizen na kayo, at gusto nyong bumalik sa pagkakaroon ng Filipino citizenship, pwedeng-pwede sa inyo ang dual citizenship. So, pag sinabi natin dual citizenship, it means holding citizenship in two countries. So, it could be that you are Filipino originally, tapos nagkaroon ka ng naturalization sa Amerika, pero gusto mo pa rin ng same opportunities, rights, and privileges na nai-enjoy ng isang Pilipino, magkakaroon ka ng pwede ka mag-apply ng dual citizenship. Bakit kasi ganon? Once kasi na in-accept mo ang US naturalization, tinanggal mo na yung pagiging Pilipino mo. At least in paper. Pilipino pa rin tayo sa kultura natin, sa mga tradisyon natin, sa mga ways na kinalakihan natin. Pero officially, ang citizenship natin ay iba na. Pero para magkaroon ka uli ng same rights and privileges na na-enjoy ng isang Pilipino, kailangan mong mag-apply, kailangan mong pumunta sa US Embassy, kailangan mong mag-undergo ng process ng dual citizenship application. Now, on the plus side, dual citizenship can open doors for easier travel, work opportunities. So, kapag Amerikano and Pilipino ka at the same time, pwede ka pa rin magtrabaho sa Pilipinas, pwede ka rin magtrabaho sa Amerika. Even property ownership in both nations. So, pwede kang magkaroon ng privilege na mag-own ng properties. Mag-put up ka ng business sa Pilipinas, may mga, may mga in-charge lang na tao, sila nagpapatakbo sa negosyo mo, possible yon while you are staying in the United States. However, it can also lead to complexities. For example, may mga countries, not necessarily Philippines in the United States, na mag-charge sa'yo ng tinatawag na double taxation. Tinatax ka na sa country number 1 mo, itatax ka pa rin sa country number 2. So, may mga iba pa na mga fulfilling mga obligations na nire-require ng isang bansa. Let's dive into both the benefits and drawbacks of this dual status. Doon muna tayo sa pros and cons of dual citizenship. Ang una, enhanced global mobility. So, if you have 2 passports, it often translates to easier travel access to a wider range of countries. May mga lugar na hindi allowed ang isang citizen na pumunta. Pero kapag citizen ka ng isa pang country, baka allowed kayo. Visa applications become less frequent and you might avoid them altogether for certain destinations. Halimbawa, tayong mga Filipino, may certain Southeast Asian countries na hindi required ang visa. Whereas kung Amerikano ka, kailangan mong mag-apply. Number 2, security and stability. So, dual citizenship offers a backup plan. If your home country experiences political or economic turmoil, nagkaroon ng sobrang laking mga economic tragedies sa country number 1 mo, may option ka na pumunta at magtrabaho sa country number 2 mo. Hindi lahat ng ganito siniswerte, di ba? Hindi lahat ng ganito nabibiyayaan ng ganitong privileges. Number 3, education and work opportunities. A second citizenship can open doors to educational institutions and employment opportunities in another country, often without needing additional work visas. So, for example, Pilipino ka, very limited ang opportunities mo, pero dual citizen ka ng United States of America. That way, yung pagiging Amerikano mo nagmamatter yun para mag-apply ka ng trabaho sa ibang bansa o makapag-aral ka sa ibang bansa ng hindi masyadong tedious yung process. Another one, I think itong number 4 na to ang nagbibigay talaga ng dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nag-apply ng dual citizenship at gustong bumalik sa pagiging Pilipino. Property ownership.
So, some countries restrict property ownership to their citizens. Halimbawa, sa Pilipinas, kapag hindi ka Pilipino, bawal kang magkaroon ng property. I'm sorry, pero mukhang marami ng mga lusot ngayon sa rule na yan. But then, typically, kapag foreigner ka, bawal kang mag-own ng property sa Pilipinas. Kaya yan ang dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang gusto nilang ma-save yung properties nila sa Pilipinas at gusto nilang mag-apply ng dual citizenship para magkaroon sila ng way of managing their property sa Pilipinas. Number 5, residency flexibility. So you gain the freedom to choose which country to reside in. Hindi ka na nalilimitahan ng ang init-init sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa Amerika. Grabe naman yun, di ba? Pero it's possible. So it allows you to consider factors like quality of life, job prospects, and cost of living as well. So, nag-earn ka ng dollar sa Amerika, ang expenses mo in dollar din. Pero, imaginein mo na nag-earn ka ng dollar sa Amerika, pero ang expenses mo in Philippine peso. Aba, mayamang-mayaman ka kung ganyan ang sitwasyon. Ano naman ang cons of dual citizenship? Ito yung mga masasabi nating disadvantages. So, ang una, double taxation nga. Diba? Some countries tax their citizens on worldwide income. So you might end up paying taxes to both countries you hold citizenship in. Although tax treaties can help mitigate this issue. Kasi kung minsan may mga tax treaties din naman na nagsasabi na kapag tinatax ka na sa country number 1, hindi ka na itatax sa country number 2. Pero it really depends. So kung talagang mag-apply tayo or interesado tayo mag-apply ng dual citizenship, i-review natin mabuti ang advantages and disadvantages nito at saka yung mga rules na nag-a-apply sa dalawang bansa. Number 7, complexities and costs. So, obtaining dual citizenship can be a lengthy and expensive process. And it also involves legal fees, paperwork, and potentially language requirements. So, kung Pilipino ka na gustong bumalik sa pagiging Pilipino, siguro malaking bagay yon. Pero kung meron kang pamilya na kailangang isama na hindi sanay maging Pilipino, hindi sanay sa language, medyo kailangan ng mahaba-habang training. Ang isa pang disadvantage is military service. Maaaring sa Pilipinas, hindi kasi mandatory ang military service natin. But there are certain countries, for example, Korea. Sa South Korea, mandatory ang military service sa mga citizens nila. So, kapag nag-apply sila ng dual citizenship, for example, Amerikano and South Korean at the same time, ibang sitwasyon doon. Kasi sa Amerika, hindi ka naman mandated na mag-enter into military service. Pero kung South Korean ka, kailangan mong mag-serve sa country mo. So, military service, yun ang isang disadvantage. Another is dual loyalties and obligations. You are bound by the laws of both nations. This can lead to complex situations, especially if the countries have conflicting political stances. So, saan ba panig ang country mo? Kung magkalaban silang dalawa, for example, American and Chinese or American and Russian, mukhang malaki ang challenge, di ba? So, kung dual citizen ka sa dalawang country na nasabi ko na-cite ko as examples, medyo challenging yun. Mabuti na lang, ina-address ko to sa mga kababayan nating Pilipino, ang Pilipinas at ang Amerika ay allies, kaya medyo hindi masyadong mahirap. Ang pinakahuli, increased scrutiny. So, certain governments may view dual citizens with suspicion. Baka isipin nila, spy ka ng country number 1 mo, kaya pupunta ka dun sa country number 2, diba? So, they can be subjected to more intense scrutiny during travel or residence applications. Maaaring sabihin ng mga kababayan natin, nung sobra-sobra na namang suspicion nyo na pagdududahan kami na spy, hindi tayo nakakasiguro. Because during times of emergency, of national emergency, kahit sino pwedeng pagdudahang spy. Kahit sino pwedeng pagdudahan na kaaway, di ba? So, yun ang mga considerations doon kapag may dual citizenship tayo. Because may increased scrutiny na involved doon. Whereas, kung sarili ka nila, pag-aari ka nila, ikaw lang talaga ang mahal nila.
For example, American citizen ka, pagpasok mo sa port of entry ng United States, kahit saan, whether it's in Texas or Chicago, DC or New York, pagpasok mo sa port of entry, may express lane para sa mga American citizens. So, gusto sabihin nun, mas pinahahalagahan nila yung kanilang citizens. Sana may nakuha kayong information dito sa ating video ngayon. Balikan nyo po yung iba ko pang videos at meron pa kayong mas maraming informasyong makukuha sa mga yon. Thank you so much.